Last week, dito sa JSM Travel and Tours, we all fell in love sa provincial island ng Marinduque, also known as the heart of the Philippines, kung saan nilibot at pinusuan natin ang sikat na tourist destinations ng lugar sa katimugang bahagi ng isla. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating Southern Luzon adventure, mas kilalanin pa natin ang Marinduque through its celebrated municipalities, ang munting bayan ng Mugpog at ang kapital ng probinsya, Boa. Wait lang. Hello, JSM travelers! Welcome to Boac, ang most populous municipality ng Marinduque and its oldest Spanish colonial settlement established in 1580. Kaya naman, kapag naglakad-lakad kayo dito, talagang mafe-feel ninyo yung vibes ng unang panahon. Parang nung nagpunta tayo ng Taal. At syempre, tatahakin din natin yung kanilang heritage district. Gagawa tayo ng Heritage Walk. Kasama na dyan ang Marinduque branch ng National Museum of the Philippines. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Tayo ngayon nasa Heritage District ng Boac. Opo. So mapansin mo, lahat halos ng houses sa district ito ay mga sinauna, mga wooden houses, ganyan. Opo. In particular, itong bahay natin sa kanan, the Trevino House, ayan. In all of the old pictures that we have in the province, lagi nang nandyan yan. Ito po. Yeah. Ano po ang special po sa bahay na ito? Bakit siya yung laging nafe-feature? For one, this used to be the provincial capital of Marinduque. Provincial capital. And one of the old houses and big houses at that. Sir, na-notice ko, no, there's something very distinct about the houses here in Marinduque. Ano po ba yung may mga ganun? Ayan. Hindi po ba? Yan yung mga guard ng window nila. Ganun. Opo. So, sa ibang mga, kasi syempre po may mga ibang ancestral houses all over the Philippines, ito po ba masasabi ninyo na parang Distinctly Marinduque Marinduque style, para pong ganon? Pag nakarating tayo sa street na yun, if you're going to look at it from there, going there, halos Opo. pare-pareho ang ano ng bahay niya. So back in the day, mga settlements natin, halos lahat malalapit simbahan, di ba? Opo, opo. Boac is no different. Okay. So karamihan sa mga old houses dito malapit sa cathedral. Ano Pag po may ang calamities, pinakamatandang bahay dito? we have the Paras house over there. Of course, the Opo. Trevino house is over there. Opo. So kasama na rin itong mga to yan, De La Santa House and everything. So halos yan yung mga matandang pamilya. Dito naman sa Marinduque branch ng ating National Museum, matatagpuan ang mga display sa loob ng isang Spanish-era building. Ito ang dating Escuela de Niños, the oldest Roman Catholic school in Marinduque. Pero bago yan, naging isang prison, trial court, government office, and public library bago ito i-turn over sa management ng National Museum noong 1992. Ilan sa mga exhibit na must-see dito ay ang Murion Art and History at ang Marinduque Shipwrecks Salvage Artifacts gaya ng iba't ibang ceramics at vases from ancient China. Malapit din sa National Museum ang Immaculate Conception Cathedral Parish o mas kilala bilang Boac Cathedral. Isa ito sa mga pinaka-prominenteng simbahan ng Marinduque dahil idineklara ito ng ating gobyerno bilang isang ICP o Philippine Important Cultural Property. Bukod sa pagiging puso ng Pilipinas, alam niyo ba na butterfly capital of the Philippines din ang Marinduque dahil ito sa kanilang rich biodiversity and responsible butterfly farming and practices ng mga locals dito. Kaya ano pang iniintay natin? Sabi nga ni Ating Mariah Carey, "Spread your wings and prepare to fly." Ilang months bago po siya maging butterfly po? Pagbuhat po sa itlog, mag-hatch po siya after 3 days. Then, bibilang tayo ng mga 22 days siya magiging ganyan. And then from this stage po, going to the next one? Depende sa klase ng butterfly. This one is 12 days. Before it turns into a butterfly?
Ano po ang pinaka-shortest na lifespan po ng isang butterfly sa pagkakaalam po ninyo? This Meron one. po bang 1-day-old butterfly? Ito po yung pinakamaigsi, 3 to 5 days. Doon po sa 3 to 5 days na yun, meron na po silang chance na makapag-reproduce? Yes. Let's say, makapag-lay ng eggs, Yes. ganyan. This the larva mo. Hindi naman po sila nalalasing. Hindi naman. Oh, ito sila. From the eggs, nagiging ganito po sila. Oo, naging ganito. Tapos po, after po niyan, magiging ganon sila. Naging ganon. And then next po doon is yung butterfly na po. Butterfly na. So, ito yung caterpillar, di ba? Yes, ma'am. Ito yung caterpillar. po. And then, dito na po tayo, ma'am, sa loob. Isasarado po natin, baka pasukan sila ng mga predators. Ang dami po, oh. Uy, sabi, tignan mo, since a butterfly can make no sound, the butterfly cannot reveal the wish to anyone but the Great Spirit who hears and sees all. Diba? Ang mga butterfly, hindi sila marites. Uy, gusto ko maging caterpillar mamaya. Gusto mo dito gawin yung spill? Ang dami nila! Wow! Dito, ma'am. Kung gusto mong dapuan ka, mag-alagay ka nitong lotion. Hello, butterflies! I'm here! Sorry. Nagulat po ako. Sa New Zealand, Switzerland, sa Singapore, sa Sentosa. Sa inyo rin po nanggagaling. Pero inyo sa Pilipinas nanggagaling na nyo. What's that? Butterfly ribbon. Si Dora, yung nilapitan nila. Isang butterfly, ma'am, umiitlog yan ng 30 sa isang Ang araw. laki na po! Ay, umakit na siya sa akin. Sige na kay Dora. Ay, nararamdaman ko yung paa niya. From rich biodiversity, dumako naman tayo sa isa sa most awaited topics ninyo whenever we travel, ang rich food history, this time ng Marinduque. At para kompletos recados ang experience, kakain tayo sa Casa Don Emilio, a restaurant on the second floor of an ancestral house. They serve Western comfort food and of course, traditional Marinduqueño specialties gaya ng ulang-ulang o crayfish soup, kinagang, a local land crab dish simmered in coconut milk, at kari-kari, their pork blood delicacy na parang dinuguan. So ngayon, susubukan natin yung ulang-ulang. Kung nakikita nyo dito, marami siyang buko meat and then meron din siyang shrimp. Tapos yung pinaka-soup niya ay gamit nila ay buko juice. Lasang-lasa mo yung buko. Nalalasahan mo rin yung shrimp. Parang manamis asim, ganun. Tapos ito try natin syempre yung meat. Tada! Napakasarap. May problema lang ako. Paano ko to hahanapin sa Maynila? Yung lasa nito is similar sa lasa ng talangka, pero nga lang, yung mga talangka kasi maliliit. Ito talagang giant talangka. Masarap to, may kanin. Kunin natin to kasi nandito pala yung laman. GSM Travelers. Parang meron siyang puso ng saging. Parang masarap ka rin. Charan! Ang layo sa kare-kare natin. Imagine mo yung dinuguan, niluto mo ulit hanggang sa na-dry siya, yun, ganun yung lasa niya. Pero, masarap. So, ano pang hinihintay natin? Itutuloy ko na itong pagkain ko. See you later, guys! Para naman sa mga ate at kuya kong generous sa pamilya at katropa, pwede rin kayong magpasalubong shopping sa isa pang iconic foodie destination sa Buwak, ang Cafe Mamita. So, meron kang arrowroot, meron kang banana chip, banana stick, at meron ding tingaling. Nakita na natin ang kagandahan ng Buwak. Ngayon naman, i-explore natin ang ganda ng Mugpog, one of the smallest towns in the Philippines.
niyong mamaliitin ng Mugpog dahil napakalaki ng kontribusyon nito sa kasaysayan. Una na dyan ang kinakatayuan ko ngayon, ang Luzon Datum of 1911. Isa pang malaki at maipagmamalaking kontribusyon ng Mugpog sa kwento ng ating lahi, dito pinaniniwala ang ipinanganak ang sikat na Moriones Festival ng Marinduque mula pa noong 1807. Ang Moriones Festival ay isang Holy Week tradition kung saan nagsusuot ang mga nagpepenitensya ng maskara at kasuotan na sumasalamin sa itsura ng mga Roman soldiers noon, bilang tanda ng paghingi ng tawad sa kanilang mga naging kasalanan. Paglipas ng panahon, ang paggawa ng Morion masks ay naging higanting simbolo ng pagiging malikhain ng mga Marinduqueño. At syempre, very creative din tayong mga JSM travelers, kaya hindi tayo magpapahuli na subukan ang paggawa ng isang Morion mask dito sa isang Morion carving workshop. At makakasama natin ngayon si Sir James. Hello, Sir James. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Pwede po bang kwentuhan niyo po ako tungkol sa inyong workshop? Sir Buddy is one of the known carvers here in Mugpog. Ang isa sa mga kilalang gumagawa ng Morion mask dito sa Mugpog. He's now 62 years old and he's been carving for 40 years now. What do you think is most special about wood carving po? Well, ang special ang wood carving kasi I think it's really not for just someone na kumuha ng chisel and then pinalo sa kahoy. It's for someone na really may passion dun sa paggawa ng mga sculptures gamit ang medium na kahoy. It's not something you just whip up overnight. You really have to put your heart into it. It's not like parang one day nagising ka, yeah. nag-chisel ka or naggumawa ka ng sculpture at yun na yun. So it really takes a skill Yes po. to master the craft over time. Yes po, yes po. And ngayon, gusto ko pong mag-try ng wood carving. Sige po. Tignan natin, baka may talento po ako. Sila ko para dyan. Sana wala po akong masira sa mga nagawa ninyo. Yan. So ito po ay... Yan po yung... Yan po natin ang padaanin yung Mask, are you ready? Ang talent ko lang po ay pag-art. JSM Travelers, makakasira na naman tayo ng artwork. Pag inukit mo din sa tabla, dapat tatapatan mo din sa So, lagi para siyang pantay. Apo. Medyo lakas-lakas po ng dito para yan. Kasi maabutin tayo ng champ-champ. Dito po yan, ano? Choo! Pagka mga ganito po, mga gaano po katagal bago siya matapos? Kung siyempre si Sir Buddy po ang gagawa at hindi ako. Binibigyan po namin ng at least 1 to 2 weeks po para sa isang one whole mask kasama na yung helmet. Parang, Medyo pababa po ganito. yun na nga po. Naku, sorry mo rin ako. Okay lang Ano po na yan. itsura mo tuloy ngayon? No? Ako humawak sa iyo. Okay lang po. Bali-bali ko na yun. Ano na po ba itong parte na ginagawa natin? Bibig. Bibig Apo. po yan, bibig. Apo, yan po yung magiging lower lip. Ah, magkaiba po. Iba-iba po kasi po yun. Iba-iba kasi yung size no, kumpara doon sa kanya-kanyang... Grabe no, para pong sa painting may kanya-kanyang Apo. paintbrush. Ay, Paparinig ko. nabingot. Okay lang yun. Ito na yung last natin. Ngayon, ipapakita ko na sa inyong lahat ang aking obra maestra. Oh. Yay! Sa bayan ng Mugpog din matatagpuan ang isang organisasyon na may malaking advokasya tungkol sa food security and sustainability ng Marinduque. Sila ang SAMAPA. At ngayon, nandito naman tayo sa samahan ng aktibong magsasaka sa Sitio Pag-asa. At syempre, makakasama natin ngayon si Sir Richard, ang kanilang presidente. Hi, Sir! Magandang araw po sa inyo.
Kwentuhan niyo naman po kami tungkol sa Samapa. Natatag po ito ng year 2017. At dati po, nag-start lang po ang Samapa sa 20 members. Sa ngayon po ay mayroon na nasa 37 na members po. Ano po ba ang layunin ng inyong samahan? Ang layunin po naming samahan ay makatulong po sa aming pamayanan. Mapaganda pa po yung kita nila gamit po ang mga bagong technology sa pagsasaka. Opo. Nakatuwang po ang Department of Agriculture na binibigyan po kami ng mga makinarya. Ano po yung mga naitatanim po ninyo na karaniwan nating nabibili sa ating pamilya? Usually po ang tinatanim ng mga member namin ay yung tinatawag na pakbet. Pakbet. Opo, pakbet. Yung, ay katulad po niyan, nasa harapan natin. Ayan, yung ampalaya, may ampalaya, talong, mayroon pong okra, okra. sitaw. Sir, ano po sa palagay ninyo yung isa sa mga challenge po ng ganitong klaseng farming po? Ang mga challenges po ay usually po talaga, hindi po natin maakaila yung panahon, yung bagyo, financial sa farmer. Puhunan po Opo, ba? pampuhunan. Opo. Pampuhunan po. And then yung pong, minsan, yung tubig po, yan ay isa sa nagiging dahilan din na kakulangan ng irrigation. Natutulungan naman po ba kayo ng gobyerno sa mga, para matugunan po itong mga pagsubok na ito sa inyong farming? Yes po, napakalaki pong naitulong ng gobyerno natin. At yung pong mga intervention na binibigay po nila, hindi na po namin huhugutin sa aming bulsa. Opo. Para po pambili po ng yung mga kailangan namin sa aming farm. Thank you very much po dyan, Sir Richard. At kami po dito sa The JSM channel po, gusto po namin ipakita ang aming appreciation po. Kaya kami po ay mayroong munting regalo para po sa inyong samahan. Meron po tayong ilang farming tools po dito. Meron din po tayong mga seeds. At ilan po magagamit pa po ninyo para sa inyong pagsasaka. Mula po sa amin dito sa JSM Travel and Tours, maraming salamat Thank you po. very much po. JSM Travel and Mula naman sa ating dakilang farmers, malaking inspirasyon din ang hatid ng isang Pinoy owner na itinaguyod ang Villa Negro Cafe dito sa Mogpog kasama ang kanyang Italian partner. The place serves authentic Italian dishes and the breathtaking sunset view, the perfect ender for our Marinduque trip. So now, itatry natin itong kanyang Alfredo pasta. It's good. Lasang-lasa may truffle. Tama lang yung cream, not too creamy. Hindi rin naman bitten sa cream. We're going to try this platter. Sarap din siya. Kung meron kayang time, visit Villa Negro. Puso ng Pilipinas nananatiling buo, pumipintig at nagmamahal sa paglipas ng panahon. Dumaan man ito sa giyera, iba't ibang sakuna at modernisasyon ng mundo, litaw na litaw pa rin ang kulturang Pinoy na kinagisnan at patuloy na iniirog sa probinsya ng Marinduque. Mula noon hanggang ngayon, dumadaloy ang natatangi nitong ganda sa ating mga dugo, isa sa mga malalaking dahilan kung bakit tayo buhay at nagpapaka-Pilipino. JSM Travelers, I hope you loved our super special 2-part Marinduque episode. Saang lugar nyo namang gustong pumunta next week? Share your thoughts sa ating comment section. Like and share this video as well. Plus, mag-subscribe na kayo sa the JSM channel. See you next week only here on JSM Travel and Tours.